Sa wakas, jackpot na sa mga otoridad ang mapaninlang na programa sa radyo. Tatama ang premyo ng mga pasimuno. Kalaboso! Mula Cagayan de Oro, isang sumbong ang nakarating sa investigador. Sa kalapit na bayan ng Opol, Misamis Oriental, isang himpilan ng radyo ang inireklamong nanloloko ng mga tagapakinig nila. Ang DXCO at ang mga programa daw kasi nito ay nagpapasugal sa radyo. Sa aming pagmamanman, huli ng aming kamera ang naganap na anomalya. Kaya naman hindi na namin ito pinatagal pa. Nang aming ipakita ang aming mga kuha sa mga operatiba ng Opol Police Station, hindi na sila nakapagpigil. Swindling to eh. Swindling. So their promise is a result of a certain games and kapalit pera, di ba? Agad nilang ikinasa ang isang entrapment operation. Pagdating sa lugar, isang police asset ang nagpanggap na magbabayad para makakuha ng numero. Habang ang ibang operatiba nakaabang at nakikinig sa radyo, wala ang ibang radio announcer na una naming nakunan. At isang nagpakilalang Jack Pineda ang kasalukuyang on board ika nga o on the air at nag-aanunsyo ng tayaan sa kanilang programa. Jack Pineda. Ilang saglit pa ay nakita na ang police asset at ang on-board na announcer na si Jack. Mukhang sanay na sa mga transaksyon itong aming kausap. Matapos ang konting bulahan, nagbayad na ang police asset. Ito na ang naging hudyat para sumalakay ang mga operatiba. Gusto na bayar ko. Pula. Ang matikas at magaling magsalita na si Jack Pineda tila napipi ata. Nakuha mula sa kanya ang marked money na nagsilbing ebidensya. Bigyan ba na siya kay magpamembro niya? Miyembro ng ano po yan? Ano sa sortries? Sa tanggapan ng pulisya, itiniretso ang nahuling announcer. Nakuha mula sa kanyang listahan ng mga pangalang nagbayad din sa kanila. Nusisa din ang laman ng kanyang mga bulsa. Pero teka, ano ito? Mga resibo ng mga remittance center at malaking halaga ng pera na padala umano ng mga parokyano para makataya? Bisto! Nakapangalan pa sa kanya, mismo! Na-recover yung 1,000 na mark money at saka may mga resibo na we believe na galing sa mga naluko niya or naging customer niya na amounting 40,000 more or less. Kahit huling-huli sa akto, denied to death pa rin itong si Jack Pineda. Yung San Jose, kung ano, ako may mag-claim ma'am kay marketing coordinator ma'am ko. Sino naman si Joseph? Ako Babayan. Joseph Babayan. Hello, Mr. DJ. Mukhang lumang palusot na po yan ah. Isang ID ang kanyang ipinakita sa amin. Patunay na iba ang kanyang pangalan. Pasensya na pero hindi nagsisinungaling ang magkasabay na kuha ng aming kamera. Ang taong nag-aanunsyo bilang si Jack Pineda sa radyo ay siya ring kasabay na kausap ng police asset sa loob ng istasyon. Ikaw na! Jack Pineda. He's using another name, so tinitingnan din namin na pwede natin siya kasuhan na using fictitious name. Jack Pineda is iba pala, may ibang pangalan siya. Sisiguraduhin din daw hindi na pamamarisan ng iba pang masasamang loob ang ganitong klase ng panluloko. Yung violation ng Article 315, swindling or otherwise known as estafa, yun ang isasampa namin for the meantime. Ipinalam din namin sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP ang nangyari. Ayon sa kanila, may kapangyarihan silang pigilan ang pagsasaimpapawid ng mga programang naging front ika nga ng panloloko. Dahil nga nagkaroon ng grave violation, ay agad-agad ipapakansila namin at we will confront the local management na kailangan kansilahin agad itong programa na to para hindi na mapagpapatuloy ang kalokohan.
Hindi rin ligtas sa pananagutan ang impilang DXCO, lalo na kung mapapatunayang may kinalaman sila sa anomalya. May kit daw silang iimbestigahan ng mga kinaukulan. Kasi evaluate yan, hindi lamang ng local KBP, pero i-report din namin sa National KBP yan, and the National KBP will also evaluate of the violation being committed by the station. Ang sumunod na araw, binalikan namin ang himpilan ng radyo para hingan ng payag ang mga sangkot ng mga announcer ng mga programa nito. Pero wala ang mga pakay naming black timer ng mga announcer. Wala ba diri, sir? Di ka was. Maging ang station manager at tumatayong may-ari na si Francisca Asunto parang dead air na nawala. Hindi niya kasi sinasagot maging ang aming mga tawag. Animo'y tinakbuhan ang mga asunto nila. Kredibilidad ang puhunan ng isang mamamahayag sa anumang larangan ng pagbabalita. Bawat buka ng bibig, pinaniniwalaan ng mga nakikinig. Sa Luzon ng Manila. Kaya para sa mga mapagsamantala at manloloko, umasa kayong hindi namin kayo hahayaang mamayagpag. Susunod, ilang estudyante sa University Bell kapit sa patalim ang part-time job. Nakakalungkot lang na ngayon pa lang, bata pa sila, nag-aaral pa lang nga, binibento na nila yung katawan nila mismo.